Umuugong ang mga usap-usapan tungkol sa di umano'y pagpapalaya ni Pangulong Kuting Jr. sa ilang kilalang drug lord matapos umanong makatanggap ng suhol. Ayon sa mga impormante, ang kasunduan ay naganap sa ilalim ng matinding pressure na humantong sa pag-alis ng mga kilalang personalidad sa drug syndicates mula sa kanilang pagkakakulong. Maring itinanggi ng Malacanang ang mga aligasyon na ito at binigyang diin na walang katotohanan ng mga akusasyon laban sa Pangulo. Ayon sa kay Presidential Spokesperson, ang administrasyon ay matatag sa kanilang kampanya laban sa illegal na droga at hindi kailanman magiging bahagi ng anumang kasunduan na magbibigay ng pabor sa mga kriminal. Dagdag pa nito, patuloy ang investigasyon upang malaman ang punot dulo ng mga chismis na ito. Samantala, ang isyong ito ay patuloy na binabante ng iba't ibang sektor, partikular ng mga organisasyon laban sa illegal na droga. Maraming mamamayan ang umasa na magbibigay ng kaliwanagan ng gobyerno sa mga paratang na ito upang masiguro na ang batas ay umiiral at walang sino man, maging drug lord man o pangulo, ang maaaring makaligtas sa kamay ng hustisya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Mga bangag na kung saan naabsuelto ang mga plunderer o ang mga kawatan sa Kaban ng Bayan. So ngayon ay tuwang-tuwa siyempre ang pinakamatandang kawatan sa Kaban ng Bayan. Andyan si Enrile, ang kanyang Chief of Staff na si Gigi Reyes, at si Napoles na kung saan ay ginamit ng mga politiko para makinabang dyan sa PDAF na yan. At ngayon, parang walang nangyari after isang dekada or 10 years since 2014 na finailan sila o nadiskubre yan na sila ay nagnakaw sa pera ng bayan o nag-embezzle, nag-necknock, at ngayon ay absuelto sila. I will let you know about it kasi na meron ako information nung August pa actually. May nag-message sa akin. Pero ngayon, walang pagdidiin sa mga mainstream media na yung walang pag-aaklas. Katulad na lamang ng Rappler, ng ABS-CBN. Pero ibinalita nila syempre. Ngayon, tinignan natin yung nakaraang mga news. Okay? Kasi si Marcos Jr., ang presidente niyo, yung bangag, at si Lisa Tanas ay nakinabang kay Janet Napoles ayon sa aking source. Alright? Ayon sa aking source, nung senador pa lang si Bangag, ay talagang si Lisa Tanas ang kumakamal ng pera from Janet Napoles according to my source. Kung titignan ninyo ang mga balita noong 2016, temo ang headline ng Inquirer.net, Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel. Kasabwat talaga siya. Pero malaman natin kung sino ang nagpigil na huwag siyang isama. Mamaya ikukunik natin ito sa pulburon. Alright? Then Rappler, January 24, pork barrel ghost hunts candidate Marcos. 2014, COA tells Bongbong Marcos return 10 million pork barrel. Ayon sa GMA Network, plunder raps filed versus Marcos 2016 over 205 million pork barrel scam. Ang daming article, okay? Rappler, okay, April 6, 2016, group as ombudsman to probe Bongbong Marcos in PDAP scam. So lahat dito, noong mga panahon na yun na hindi pa bangag ang gobyerno, yung mga mainstream media umaayon na si Bangag Jr. ay kasabwat dito sa PDAF o yung pork barrel o yung tinatawag na ayan, ang tinatawag na pagkamkam nila sa Kaban ng Bayan. Pork barrel, pangangamkam, ayan, sa ating Priority Development Assistance Fund, supposedly para sa inyo. Babasahin ko lang yung nag-message sa akin noong, okay, tingnan natin baka nakikita, okay, noong August 8. Okay?
Noong August 8, may isang random personality, random ordinary citizen nakakilala kay Bangag. Okay? So ngayon, ang sabi niya kasi dito sa akin na meron siyang may naibibigay na information. Okay? Patungkol sa PDAP scam, yung kay Napoles. Sabi niya, please, sabi niya, confidential lang po muna ito, ma'am. Grabe po na kasi talaga ang bangag na presidente. Sangkot po si Bangag Marcos sa scam. Alam niyo naman yan, nakikita yan sa mga articles. Alright? Okay. So actually sinendan niya ako ng mga ng mga list. Hindi ko alam kung saan gaano sa I think this is coming from dun sa testimonya o sa affidavit ni Janet Lim Napoles. Kaya talagang expected nilang palalayain si Janet Lim Napoles, si Enrile Papa Absuelto at si Gigi Reyes. Ang sabi niya dito sa akin, okay, Miss Marlica, kaya pala hindi isinama ni Pinoy si BBM, okay? Hindi isinama doon sa pork barrel dahil panahon ni Noynoy yun, di ba? Dahil kasama sa law office ni Liza at Ochoa yung ES ni Pinoy dati. Alright? So, di ba, sabi niya, kay nakulong, di ba, sabi niya, kung matatanda si Enrile, si Revilla, at saka si Estrada. Kinasuhan yung 14 na senador at 198 na kongresista. Imagine nyo, this was panahon ni Noynoy. Mga senador, magnanakaw. 198 na kongresista, sangkot. Dapat makuha natin yung mga pangalan nito para hindi nyo iboto sa mga susunod na lahat kasi mga putang na nandyan pa rin. Ayan. Tapos sabi niya, ang sabi ko nga dito sa kanya, Miss Maharlika, ayon kay Napoles, nag-advance ng 10 million si Lisa ang tumanggap. Ayon kay Janet Napoles, ito'y bago sila maabsuelto. Kaya po nung nag-surrender, si Napoles ay sinamahan pa ni Mar Rojas. Okay? Kaya po nung nag-surrender, si Napoles noon ay sinamahan pa ni Mar Rojas sa Camp Crame kasi utos po yun ng gobyerno ni Pinoy. Okay? Dahil nga talagang malalim na talaga ang ugat ni Ochoa based dito sa information na nakuha natin at kay Lisa Tanas dahil magkasama nga sila sa kanilang law firm, talagang ganyan ang kanila, sanggang dikit sila. Kaya hanggang ngayon nandyan si Ochoa na nag-assistant o sidekick ni Lisa Tanas. Kaya nga 'di ba, magtataka kayo kung nagtataka si J.M. Morales nung 2012 nung panahon na 'yon, okay? Ni Noynoy ay hindi pinasalma, hindi itinuloy yung pag-raid doon sa kondo ni Maricel Soriano na kung saan nagbabangag sumisinghot si Marcos Jr. kasi nga ayon kay J.M. Morales, agent ng bayan, yun ay utos ni Ochoa. Kaya naman ngayon, si Ochoa kahit siya ay appointee ni Noynoy, behind the scene, niloloko kayo mga dilawan na akala ninyo anti-Marcos o ayaw ng panahon ni Noynoy, yung kanyang executive secretary, na ayaw sa mga Marcos na kawatan. Pero ang totoo, magkakasabwat sila. So ngayon dito sa sa message na ito nung August na sinend sa akin, na si Lisa Tanas ay tumanggap ng 10 million nung panahong yaon mula kay Janet Napoles. Alright? Sabi niya, mamaya babasahin ko yung mga listahan na isinulat niya. I think kasama ito sa affidavit ni Janet Napoles. Okay. Miss Maharlika, sabi niya dito, okay, nung time ni Pinoy, okay, tumawag po si Pinoy kay De Lima na
i-stop ang investigation ng PDAC. Okay? Okay. Ang sabi pa, meron pa nga pong handwritten na computation si BBM sa sharing niya sa PDAC. Okay? Okay. Kaya po si Dilima, okay? Si Dilima ay nakalaya dahil, ayan, sabi ito, dahil si Dilima, ito, okay, ano sabi niya dito? Okay. Kaya inutusan po ni Executive Secretary Ochoa noon si Dilima na wag isama si BBM na kakasuhan dito sa PDAF na ito. Imagine niyo, kayo mga Dilawan supporter, akala niyo si Dilima, kunyari, ayaw sa mga Marcos, diktador, pero tignan mo, yung pala, lingid sa kalaman ninyo, ay magkakasabwat sila. Imagine mo si Dilima, biglang sinabi, nung pinakawalan siya, naabsuelto siya sa kanyang mga kasong naharap na blessing daw si Marcos Bangag sa Tambayanan. After 30-something years na nagdadakdak si De Lima, kayong mga supporter niyang mga Dilawan, na ang Marcos ay magnanakaw, kawatan, demonyo, manggugurgur lahat, biglang twist. Okay? Ang sinabi niya ay blessing si Bangag sa taong bayan. Kasi lingid sa inyong kaalaman, ayon sa ating source, ininstruksyonan ni Executive Secretary Ochoa at itong si, itong panahon ni Pinoy na to, na wag isama si Bangag sa kaso. Dahil nga magkasama si Ochoa at si Lisa Tanas sa kanilang law firm. Hindi natin alam, baka yung nakukuha ni Lisa during that time sa PIDA from Janet Napoles ay binabahagian si Ochoa. Okay? Yan natin to. Alright. Sabi niya dito, ito. May binigay actually na ayan, pork barrel board exam passers. So dito, ito, sabi niya, ito Ms. Marlica ang mga listahan. Kumbaga, coming from, Inquirer. Actually from lawmakers under pork exposure to Napoles Scam 2006-2011. Ayan, no, yung mga senador kasama si Ramon Revilla, 1 billion, okay? Juan Ponce Enrile, 641.65 million. Ito yung listahan na binigay niya sa akin. Ito yung binabasa ko palangga. Ayan, no? Alright. Ayan yung mga binabasa ko. Okay, so nakasulat dito ang mga pangalan. Jinggoy Estrada, 585 million. Ang list na sinulat niya, pork barrel board exam passers. Clip from the Philippine Daily Inquirer. Okay, from August 30, 2013. Ayan, I believe kasama to sa kanilang exhibit sa kanilang sa korte. Ang sabi dito, ito yung mga top-notchers. 5 top-notchers. Si Revilla, 1 billion. Enrile, 641 million. Estrada, 585 million. Jinggoy Estrada. Ferdinand Marcos, 100 million. Gregorio Onasan, 15 million. Sila yung mga 5 top-notchers. So ito po sinend sa atin ng random personality na may kinalaman dito. I believe kakilala niya si Napoles. Okay? Kasi nakakuha siya ng affidavit ni Napoles. Mamaya, basahin natin. Ito yung mga pangalan actually, sino to mga to? Like Rizalina, Lanete, Masbate, hindi ko kilala to mga taong to. Maybe they're like what? Okay, they are kongresistas. Conrado Estrella, Edgar Valdez, ang dami, wag na natin basahin isa-isa. Pero ito yung kanyang testimonya. I think, papakita ko to. I think, ito ay kanyang affidavit. Sabi ni Janet Napoles, number 15, sa abot ng aking naalala, sa kasalukuyan kong kalagayan dito sa ospital ng Makati, ang mga sumusunod na mga senador, kongresista, at kanilang mga agents at ang mga opisyalis o kawani ng implementing agencies ng pamahalaan na nagkaroon ng kaugnayan sa akin
at tumanggap ng bahagi ng mga pork barrel. Kaya ito pinalabas si Napoles kasi nga madadamay at binanggit niya na nga dito si Bangag Jr. Okay? It just so happened na nandaya si Bangag, na-elect si Bangag, nabudol tayo, kaya talagang palalayain niya ang si Napoles at ang ibang mga kasabwat para maklear siya. Nakalagay po dito sa affidavit ni Napoles at yung nanonood ngayon sa Sandigan Bayan, alam nyo na legit tong binabasa ko. Okay? Na testimonya. Okay? Ito yan mga palangga. Ayan yan. Indali. May nag-send. Ayan. Ayan yung testimonya niya sa taas. Kita nyo yan? Ayan, ayan, ayan. So anyway, sabi niya dito, okay, sino to? Ayan. Grabe, oh. Kaya wala na talagang matino talaga palangga, oh. Biazon, Rodolfo, ayan. Robert Barbers, yan si Barbers na nasa Huwad Committee, na akala mo nagdunong-dunugan at akala mo walang ninakaw sa bayan. Kasama po siya sa testimonya ni Janet Napoles. Ito actually may initial itong papel na hawak ko. Alright? Oh, number 3, si Enrile. Okay, 1 po si Enrile. Estrada Jinggoy, Estrada Loy, Gringo Onasan, Robert Jaworski, Lito Lapid, Loren Legarda, Ramon Magsaysay, okay, Ferdinand Marcos Jr., Tessie Aquino Ureta, Aquilino Pimentel, Coco Pimentel, Revilla Ramon Jr., Vicente Soto, Villar Cynthia, Villar Manny, kasama pa nga dito ng panahon na yun eh. At sabi niya to, campaign funds only. Villar Manny, Cayetano, Alan Peter, okay, Escudero Cheese. Ito po ay nasa testimonya ni Janet Napoles na binabasa ko sa inyo. Alright? Ayan. Ito yung mga pangalan. Ulitin ko, sabi niya sa kanyang affidavit, sa abot ng aking naalala sa kasalukuyan kong kalagayan, dito sa ospital ng Makati, ang mga sumusunod na mga senador, kongresista at kanilang mga agents at ang mga opisyalis o kawani ng implementing agencies ng pamahalaan na nagkaroon ng ugnayan sa akin at tumanggap ng bahagi ng pork barrel. Ano yung sistema nila, di ba? Ano ba yung scheme nila? Magpupondo, kunyari, sa mga proyekto. Yung katulad na ginagawa nila, magpupondo yan sa mga ano na yan, proyekto nila, mga bogus, non-government bogus project. Kunyari ito, 100 million sa ganitong project. Clean and green, kunyari. 100 million. Bogus, wala. There's no such thing. So, kung magkano ang usapan nila with senators and congressmen, Janet Napoles, dahil, bigyan na lang kita ng 10 million, ibigay mo sa akin yung 90 million. Kaya ganito po ang nangyari sa ating bayan. Okay? Ngayon lang kasi August lang to nakarating sa akin. Ito yung mga pangalan. Bernard, ano to? Henry, ito, mga pangalan, tingnan natin. Bernard Rose Palacio, Ruby Chantuazon, Doña Señora Ruby Rantuazon, ayan, Lucila Gigi Reyes, yan yung naabsuelto ngayon ng Sandigan Bayan. Ito si Freddy Villamor, ito yata yung nag-lawyer dun sa babaeng nawalan ng mga naiwan kunyari yung maleta dun kay Rafi Tultog po, yung drama-drama. Ito yon. Ayan, Butch Tuazon. Ang dami, sino to mga to? Mga kakilala natin. Tingnan nga natin. Dudot Jaworski, Tet de Hoya, Dukot, Canlas, Villacorta Agana. Oh my God. So ito yung nakalagay po sa affidavit niya. Jewel Pimentel, Mon Arcinas, Cruz, Richard Camby, Jennifer Corpus, Arman Padilla. I don't know kung kilala nyo, minority black daw ito nung time na yon. That was 2014. From 2010, I think, 2010 to 20, nung panahon ni Nonoy. John Adriano, So anyway, imagine nyo yung mga tumatakbo ngayon. Lahat, ayon sa affidavit ni Janet Napoles na hawak ko na naabsuelto ngayon, dahil for sure, talagang absuelto ni Bangag yan para hindi siya madamay. Dahil kung hindi niya absuelto yan,
Hindi ko lang sure, I hope makausap ko yung nagbigay sa atin ng information na ito, kung kung nadukot itong papel na ito. Kasi nakalagay ito sa exhibit niya eh. Sinabi niya dito yung mga pangalan ng mga politiko na nagkaroon ng ugnayan at tumanggap ng bahagi ng pork barrel. Ibig sabihin tumanggap, nagplunder. Tumanggap means nagplunder, nagnakaw, okay? Nangawat, nangupit, di ba? Nakakalungkot ang ang ating bayan dahil ngayon parang walang nangyari. So ibig sabihin wala daw, kaya daw sila naabsuelto dahil walang matibay na ebidensya. So ano nangyari dito sa testimonya ni Janet Napoles? Kasi hindi pa nagpapaliwanag yung Sandigan Bayan at hindi pa natin nababasa kung ano yung desisyon. Bakit sila na-absuelto? 4 ang bumoto na i-absuelto itong 3 ito. See? Itong mga pangalan na to, mga politiko ngayon, tumatakbo pa rin sila. So kawawa talaga ang Pilipino, mga kababayan. Ayan o, Janet Napoles, ito, may signature to eh. Tingnan natin. 12 midnight, 12, may nakasulat malabo. Pero 2 kopya ang sinend sa akin ng taong ito. And I hope, I message already ng taong ito. And I hope, nung nag-message kasi sa akin ng August 8, willing siyang lumabas eh. Patungkol dito kasi kilala niya si Janet Napoles. So ito yun mga kababayan. So saan kayo tutungo? So hindi sa inyong kaalaman, mga Liberal Party, mga Dilawan, akala nyo, anti-Marcos, itong sila De Lima, itong sila Ochoa, itong sila, sino yun Dedo na. So, tapos na ang kanyang kwento. So anyway, itong mga buhay, niloloko kayo. Kaya pala, hindi sinama ni De Lima si Marcos Bangag dito sa kasong ito. Absuelto siya di ba? Hindi siya nakasama dito. Kasi, kinausap ng law partner ni Lisa Tanas, yan nga si Ochoa, dating executive secretary, na huwag siyang isama. So, talagang pinagluloko kayo ng mga putang inang ito. Kaya kawawa talaga Pilipino. Kaya dapat talaga abolish lahat yan. Dapat talaga gurgurin sila at dapat ang pagnanakaw, ang plunder ay may abrupt, right away, gurgur. Kasi ano ang nangyayari ngayon mga kababayan? Dahil nakatakas after 10 years, nag-antay lang sila, nagtiyaga sila, ngayon magpa-party na. Remember kung gaano ka-fabulous yung si Napoles na wala namang negosyo. Yung anak niya, naalala ko yun dito sa Beverly Hills, nag-invite ng mga celebrity, ng mga Hollywood. Inukupa ang basta bigla ko lang naalala, nung time na yun, na isang bar dito sa Beverly Hills. 'Di ba? Yung si Jean Napoles ba 'yon? Na nung nag-viral ng mga panahon na 'yon, nag-deactivate sa Instagram. Yung mga yacht, lahat ng mga luxury travel, party na talagang bonggang-bongga, millions of pesos, talagang fino-flaunt nung anak ni Napoles during the time. Pero biglang nag-deactivate dahil talagang nag-comment ang mga taong bayan doon. Kung kasi hindi ninakaw sa bayan ang pera mo, ba't ako magde-deactivate? Ba't ko i-deactivate kung pinaghirapan ko yung mga perang na pinag-party ko, ba't ako magde-deactivate? But again, mga kababayan, kaya nga hindi na matatapos-tapos ang korupsyon sa Pilipinas at hindi masolba-solba ang problema, ang kahirapan, ang economic instability ng Pilipinas ay ng Pilipino na walang pagprogreso, kundi ang nagpo-progreso lang ang mga demonyong politiko, kongresista, presidente, senador, mayor, lahat ng mga politicians. Kasi naiipon lang ang pera ng bayan sa kanilang mga politiko. So kayong Pilipino, magdusa kayo. Magdildil kayo ng asin. Kayong mga nasa healthcare, kayong mga teachers, kayong mga obrero, mga tindero, construction worker, tricycle driver, jeepney drivers, lahat, mga nasa opisina, magtiis kayo sa buhay ninyo. Kasi ayaw nyo speak up. Noon pa,
'Di ba? Ngayon talamak na, pinapalaya na lahat si Sayarot na nasangkot sa illegal toni-toneladang pulburon, laya. Alitagtag, hindi na natin narinig yung driver, wala. De Lima, laya. Espinosa, tatakbo sa Leyte, lahat ng mga self-confessed na mga kawatan o sangkot sa pulburon, pinapalaya lahat ni Marcos Jr. Saan ka nakakakita? Only sa bangag. May narinig ba kayo na isang plunderer ay pinagbayad o nakulong o nahatulan? Wala, kasi mismo ang nagpapatakas ay plunderer. Sino kaya itong apat na hurado sa Sandigan Bayan? Kailangan malaman natin yung apat na yon, mabalatan ng yung kanilang mga pagkatao, 'di ba? Kasi na malinaw sa affidavit ni Napoles nakasama si Bangag. Gayon lang natin nalaman. Actually, August lang. August lang of this year na may nag-message sa akin, kaya pala hindi kasama si Bangag kasi utos pala, influensya pala ni Ochoa. Ayon dito sa information na yon. At alam ni De Lima, in-instructionan si De Lima na wag isama si Bangag. Kaya nga, di ba, pag upo ni Bangag, absuelto si De Lima, biglang boom! Si Marcos Jr. ay blessing ng Pilipino. Now you know. Sabi ni Nani N, i-lifestyle check ang mga hurado. Kaya kailangan nyo silang tanggalin kasi lahat ng mga nakapaligid kay Bangag, pag nagkaroon ng Truth Commission, kapag nagkaroon ng change of government, whoever, dapat panagutin lahat, pati mga scammer na mga designer, mga kamag-anak, yung mga nagpa-party dyan sa Goldenberg, lahat ng mga backlash dyan na nakikinabang sa kaban ng bayan, i-lifestyle check at ipasuka lahat sa kanila ang perang ninakaw nila. And etong mga itong mga kongresista, itong mga hinayupak dyan ngayon, current, previous, mga wala na o yung iba natsugi na sa kananakaw, ipinasa nila yung torch ng pagnanakaw sa kanilang mga pamilya. Dapat ipasuka sa kanila lahat ang ninakaw nila. At sino lang makakagawa niyan? Kahit magdak-dak-dak-dak si Marlica dito,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!